how do you see this particular development? Dahil it's not every day that we see a congressman blowing the whistle on an alleged bribe. And of course, balitang-balita ito dahil DPWH yung tawag dito, yung nasa spotlight. No? Anong tingin niyo rito sa sa development na ito in the context of seeking accountability when it comes to massive corruption? Hindi ako actually may magandang naidulot naman tong pagkagising o pagkagulat ng Pangulo. Dahil kahit alam naman na 'to ng lahat ng taong bayan, at least ngayon naka-highlight siya at saka nagmo-monitor lahat. All of a sudden biglang lahat ng tao nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa mga corruption sa infra 'no, kahit lahat naman tayo alam din na nag-e-exist 'to at saka halos may idea tayo sa extent ng involvement ng gobyerno dito. So dahil nga highlight siya, moment siya ngayon, it's not surprising na may mga politiko na magte-take advantage nung ganong naratibo at maging supposedly supportive dito sa ginagawa ng Pangulong Marcos. In fact, 'di ba sinasabi nga ng iba, pati kaming mga mabubuti ay nadadamay sa korupsyon na 'yan. Pero in fairness to Congressman Leviste, I actually had a chance to talk to him on different fiscal agenda ha. Hindi yung sa infra na 'to. Kasi kino-consult niya ako sa mga ibang bills na pwede niyang i-file. And I was very surprised because he's very progressive. Natuwa ako. Very, very idealistic pa. So ako naman 'pag binigyan mo ako ng ganyang opportunity na may mga idealistic congressman na bata pa kahit nanggaling sa isang dynasty, pwede nating pagbigyan. Kasi kailangan natin i-maximize yung mga moments na may mga, ah, glimmer of light sa gobyerno. So natutuwa ako na ginawa 'to ni Congressman Leviste. Ang gusto ko itanong siguro, naglag ba ako? Sorry. Prof. Dan, gusto ko malaman, no? Para sa kaalaman din ng mga viewers natin. Gaano ba kahirap i-prosecute yung ganyan? Kasi base sa balita, parang lumalabas na open and shut case yan, di ba? Pero in reality, gaano ba kahaba ang proseso para mapanagot yung mga ganyang nagtatangkang mabribe at hindi maliit na pera yung binabanggit? Oh, well, marami 3.7 million? Walang fixed date yan Kasi yung ibang cases ng Sandigan Bayan, taon ang inaabot nun. At mayroon pa yung appeal sa Supreme Court. So walang standard answer dyan. It depends on how good the lawyers are para madelay yung conviction. How good the lawyers of the defense are yes. in terms of delaying the decision. Diba? Pero marami namang nare-report ng Sandigan Bayan na convictions. Lately. Diba? Yung mga konsehal na may ghost employees, yan, may mga lumalabas na ganyan. So tingin ko public pressure. Yes. Pero kasi after the Sandigan Bayan, pwede mo pa i-appeal sa Supreme Court yan, diba? Yes. Pero alam mo, Christian, naisip ko rin kasi, I mean, okay, tama yung action na ginawa ni Congressman Leviste, but it can go both ways kasi Imaginein mo, may naglakas ng loob na DPWH district engineer na mag-bribe ngayon. Diba? Parang ang tanga-tanga mo naman. Di ba lahat ng district engineer araw-araw tinitira sa corruption? Tapos ngayon ka magbabribe. Eh di syempre, on the other hand, whether that's Congressman Leviste or another congressman, iisipin mo naman, entrapment ba to sa akin na tumatanggap ako? So lahat ngayon, praning. Medyo ang tanga-tanga naman ng timing niya na ngayon ka magbabribe kung kailan ito yung flavor of the month. Para ka nagpa-interview about your corruption, di ba? Oo. In-advertise mo. Diba? Kinonfirm mo lang yung pinaghihinalaan ng lahat. So, syempre, yung congressman, isipin niya, ako ba yung ini-entrap dito? Kasi bakit ngayon ako binibribe at the heat of this, diba? So, hindi sila smart Ang weird nila pareho. So, I guess, that whatever Congressman Leviste did is a natural, rational reaction to the moment. Diba? Plus, 3 million lang ba rin? Ano ba naman yung malabas billion para na? napaka-brazen itong DPWH, diba? Para gawin yun. Diba? Parang hindi bago sa kanila yung ganong kalakaran. Oo. Which brings me to the next point, no? Kasi congressman yung nag-blow ng whistle dito. In the meantime, merong nakakasang tri-committee investigation dito sa flood control projects. Ako, laki ng duda ko rito, no? Ito mga sinusulong na investigasyon nila Terry Redon at iba pa mga kongresista. At sinasabi nila, pag involve yung kongresista, ipapasa nila sa competent authority. Pero parang dating sa akin, paumahin po sa inyo, no? Parang isang malaking kalokohan itong kinakasang tri-committee investigation. Dahil logically,
'di ba? Tatamaan ng mga kongresista rito, eh. Puwede ba naman mag-corrupt ng gano'ng kalaking pondo simple yung mga kontratista at saka yung mga nasa DPWH nang walang involvement ng ilang senador o mga kongresista? Kayo, anong tingin niyo dito sa ano, sa ikinakasang investigasyon na ito? Simple lang, paano nilang iimbestigahan si Speaker Romualdez? Eh, 'di ba si Speaker Romualdez yung involved sa insertion ng 200 billion mahigit sa infrastructure project, yung lahat ng halos mga insertion, 4 na tao lang 'yan na halos involved at accountable sa Senado at saka sa House of Representatives. Sino-sino 'yun? Si Speaker Romualdez, yung chair ng APRO, si Zaldico, na may-ari ng construction company. Sa Senate, sino 'yan? Senate President and at that time, finance head ng Senate, si Grace Poe. 'Di ba marami nagsasabi na finalize yan ng hindi daw kasali si Grace Poe, but she was still the finance and she signed that BICAM report. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung kaya nilang imbestigahan yung 4 na yan at doon lang ako maniniwala na mag-work yung TRICOM na yan. Otherwise, binibigyan lang tayo uli ng pang-distract na telenovela na maaari nating panoorin araw-araw katulad ng mga ibang investigasyon na nangyari pero wala namang konkretong aksyon. Iba to doon kay Sara eh, kasi they are not friends with the speaker, di ba? Oh. So, makakaipon ka talaga ng evidence against her for purposes of impeachment. Mm. Eto, Ano? sila talaga yan. Sabihin mo, Sinabi mo na eh. ulitin Mining mo. companies, Para owner naman professor ng College of Law yung nagsabi tungkol sa graduate nila na si Speaker Romualdez. Sige, ulitin mo. Yung ulit ko lang yung sinabi mo, no? Ulitin mo. Hindi siya ma-investigate. Dahil? Siya yung... Ganun mga abogado kasi maiingat eh, di ba? Yeah. And then, tsaka isa pang nakikita ko rito, no? Kung pag-uusapan dito, investigation in aid of legislation, sa totoo lang, sa prangkang usapan, yung mga impormasyon nasa mga kongresista na tsaka nasa mga senador eh. Alam niyo na how the racket works. Huwag na kayo magmaang-maangan. Tapos dadaan pa sa ganyang investigasyon, gagastos pa tayo ng pera ng bayan para sa mga bagay na dapat alam nyo na. Di ba? Parang huwag na tayo magbingi-bingihan dyan, magbulag-bulagan. At saka, balik ko lang na one step back kay Leviste. Yung nangyari na yun is actually an indicator on how there's an absence of credibility sa ginagawa ng Pangulo. Kasi nag-expose na siya everyday and here you are, a district engineer continuously bribing politicians about infra projects. Presidente na yung nagsasalita So ibig sabihin, kahit sila naniniwala na walang epekto, walang kredibilidad at walang mangyayari dito sa investigasyon na to. Sa president level yon. And even with the House of Representatives, kasi ito nga, congressman yung binabribe. Diba? So ibig sabihin, even yung mga key actors ng korupsyon na to, hindi naniniwala sa mga totoong pinaggagawa ng gobyerno ngayon. Bakit ka nag-ouch? Sound effect. I agree with Christian, no? Kasi yung investigations in aid of legislation, ginagawa yan kasi you require more information mula sa iyong mga resource persons na pwede mong gamitin para mag-craft ng batas. Di ba? Eh, itong practice na to, matagal na nilang ginagawa. If they were serious about stopping it, pwede nilang mag-file na lang sila ng bill right now. Di ba? Nang wala nang drama. Anong bill lang i-file nila? Well, among other things, yung pagbawal ng di ba? Ng ano? Yung kay Cheese. Baka para ako ini-interrogate mo, hindi naman ako contractor. Anong pinagbabawal mo na katulad ng kay Cheese? I mean, yung... Forgot, yun na nga lang yung contribution niya sa legislation, di ko maalala. Meron siyang initial bill about contractors. Yan, pwede mong i-regulate yung di ba? Higpitan yung mga campaign donations, mga ganyan, mga bawal mag-lobby. Di ba? The same way bawal mag-lobby ang tobacco. Yeah. Yan. Paano hindi na nga kailangan mag-lobby? Sila na yung congressman. Pwede mong i-amend ang party list law. Bawal ang mga contractors. Mga ganyan. Maraming ganyan. Ba't ako kinakabahan dito sa show? Teka lang, disclosure kasi for some reason hindi ko masyado madinig ng malakas yung audio from your end. Pero naintindihan ko naman, no. Okay. Pero ito pa yung isang napansin ko, no, base sa mga news reports. Diba sabi ng mga kongresista,
dito no tinatayo nila itong TRICOM. O sige, pag involve ang kongresista, ipapasa na nila sa relevant authorities. Ang isip ko naman, kunwari pinapunta nila yung mga kontratista. Sino man namang gagong kontratista yung haharap doon at sasabihin, actually kasabat po rito si Congressman A at si Congressman B. Tapos pag binanggit yun, i-refer nila sa relevant authorities. Parang nagkakalokohan naman tayo dun sa ganung senaryo. Eh, no? Diba? Parang Sobrang nakakabobo eh. joke lang talaga siya, tsaka pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Kasi imagine mo how many hours yung gugugulin na naman para pag-usapan yan. Eh may mga ibang bagay na mas mahalaga na dapat pinag-uusapan at ipinapasang batas sa Kongreso na hindi nila ginagawa. So isa yung mga binanggit ni Prof. Dan na no, ng mga possible amendments to limit the influence of contractors sa policy. Nandyan din yung pag-institutionalize ng access to information, pag-institutionalize ng role ng civil society and public sa budgeting process, disclosure ng beneficial ownership ng mga kumpanya to avoid conflict of interest. Pero ang kailangan nating tandaan dito, kasi iisipin na naman nila, sa BICAM lang nangyayari yung mga korupsyon na to. So dapat nga ang kailangan nating isipin, one step ahead tayo eh. Kasi kung dati, pork barrel yan, legit, nagawan nila ng paraan dahil na unconstitutional na yung pork barrel and yet nakakapag-insert pa rin sila. Kung gawin mang transparent yung BICAM o walang masyadong deviation from the NEP to the BICAM, ibig sabihin, ang mga insertion manggagaling sa NEP. Ibig sabihin, bago pa i-submit sa Congress, naka-insert na ang mga congressman. So how do we do that? Then we have to make sure na yung mga items sa NEP tumutugma sa mga plans natin. So matrabaho on the side of the public and civil society. Pero yun talaga yung kailangan gawin eh. And I think with technology, with AI, mas mapapadali yung pag-analyze ng mga documents. Ang sagot mo, Prof. Dan? Yun pala yung nakata mo. Yun pala yung sagot sa tanong mo kanina, no? Ano? I should have known. Ano?